Sa bawat habang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Okay, God's morning po mga kapatid. At isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At ngayon po ay araw ng Thursday. No? At sa atin pong daily devotion dito po sa ating God's morning, tayo po ay tutungo dito sa isang napakagandang passage na ito, no? Mula po sa very popular na chapter, no? At verse na ito ay tayo po ay tutungo dito sa Psalm 23 verse 6. At ito po ay pamagatan natin, a promise of lifelong blessing, no? Pakasarap ng ating topic ngayon, no? A promise of lifelong blessing, no? At ano nga ba ito? At sa ating araw na ito ay ano nga ba ipinapayag sa atin ng ating Panginoon? At ngayon, tayo po itutungo at tayo po ay muli sasamahan ng aking partner, no? At tayo po ay babasa ng talata at pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga awit mga awit 23 verse 6. Kabutihat pag-ibig mo'y sa di magkukulang, siya'y makakasama mo habang ako'y nabubuhay, at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin at sa aming mga pag-aaralan ngayong umaga, Panginoon. I-reveal mo po sa amin, Panginoon, ang katotohanan na magdadala sa amin papunta sa iyo, Panginoon. Nawa ang lahat po ng aming mapag-aralan ngayong umagang ito ay patuloy naming maisapamuhay at patuloy din naming maibahagi sa iba. Pangunahan mo po kami, Panginoon, sa aming mga tatahakin ngayong maghapon. Nawa maging productive, nawa ito, Panginoon, at na-align sa iyong presensya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Nawa ikaw ang mapapurihan sa aming mga salita at gawa na aming gagawin ngayong maghapon ito. At ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Purihin natin, Panginoon Diyos. At ngayon po ay ay dito po sa ating talata ay sabi nga very popular, no? At sabi po doon sa Amplified Version, surely goodness and mercy and unfailing love shall follow me all the days of my life, and I shall dwell forever. Ibig sabihin po nun, throughout all my days, no? In the house and in the presence of the Lord, no? Very popular, very, sabi nga, lagi na nating nadadaanan. Pero ano nga ba ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon ito? Okay, so first things first. Ang Psalm 23, ito po ay, sabi nga ay, nauna nating nasabi na super sikat, no? Dito sa Bible na siguro majority na alam, no, o kabisado yung itong talatang ito, no, ay sabi nga po ito ay sinulat ni Haring David, no, at na ito pong si Haring David, no, ay alam naman po natin he is a shepherd boy at naging hari, no. O ating titignan minsan, okay, naging hari siya pero grabe ang transformation, di ba? From shepherd boy to king. At siguro kung titingnan lang natin, madali nating sabihin na naging shepherd siya tapos naging hari. Pero along the way, doon sa kanyang tinahak na landas, no? Ano kaya ang kanyang pinagdaanan, no? Dito po
ay masasabi nating naranasan niya lahat ng klaseng sitwasyon. At alam naman po natin yung story nito, mula sa pag-aalaga ng tupa sa bukid hanggang sa pagharap sa higanteng si Goliath. Pati na rin ang mga problema na niya bilang hari siya. Hindi naman siya nung naging hari, wala na siya naging problema eh. Hindi po ba? No? Na kahit na nagsagawa pa siya ng mga sabi nga ay kamangha-manghang pagtugon ng ating Panginoon Diyos. At bilang isang tao, nagkamali rin po siya. Marami rin po siyang mga maling nagawa, maling desisyon. At minsan pa ay napilitang tumakas mula sa sarili niyang anak. No? Sabi nga ay dahil nagkaroon ng mutiny, no, sa kanyang kaharian. At sa panahon po ng mga Hebreo noong panahon na yun, ang mga shepherd ay talagang lagi po natin nasasabi yan, napaka-importante. No? Dahil ano nga ba ang layunin ng shepherd nito? No? Sabi nga, ang mga shepherd nito, minsan kailangan po nilang dali ng kanilang tupa sa mga lugar na minsan ay delikado, no? Minsan ay may mga bato-bato, no? May mga wild animals, at minsan may mga tuyo pang disyerto, no? At ang mabuting pastol o yung mabuting shepherd ay hindi po niya iniiwan ang kanyang mga tupa. Pinoprotektahan po niya ang bawat isa. Hinahanapan ng pagkain at tubig at ibabalik sa ligtas na kanlungan o lugar. Kaya ginamit po ni Haring David yung larawang ito para sabihin na ang ating Panginoon Diyos mismo ang pinakamagaling na shepherd natin. Nalalaman po ng ating Panginoon Diyos ang lahat ng kailangan natin at patuloy po tayong inaalagaan sa bawat parte ng buhay natin. Katulad po ng sabi sa atin, di ba, sa Isaiah 40 verse 11, ano daw po itong shepherd na ito? At tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan sa kanyang mga bisig, ang maliliit na tupay kanyang yayakapin, sa kanyang kanlungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang mga tupang may supling. Yan. No? Ganun po pangalaga ng Panginoon. He is a shepherd. No? Pinapakain niya at kinakalinga niya. Binubuhat niya. No? At ganun din yung nakaraang topic natin, yung Good Shepherd. Kung matandaan po ninyo doon sa John 10 verse 11. No? Binibigay niya yung kanyang buhay. He lay down his life for the sheep. Yan po yung Good Shepherd. At yun din yung ating Panginoon Jesucristo. Di ba? Yan po ay inalimbawa ng ating Panginoon. Sige, balikan po natin yun. Yung John 10, verse 11. Ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Amen. Dito ay pinakilala ng ating Panginoon Jesucristo. Siya ang mabuting pastol natin. Tayong lahat ay tila mga tupa na kailangan ng pangangalaga ng Diyos. At nagpakilala sa atin ang ating Panginoon Jesucristo that He is a good shepherd. Kaya nga nung tinanggap natin siya po yung nangangalaga sa atin. Kaya nga minsan may mga pawindang-windang pa tayo eh. No? Ibig sabihin po ng pawindang-windang, nakabase pa rin tayo doon sa tradisyon, nakabase pa rin tayo doon sa akala nating tama, pero ayaw nating hanapin ng tama. Ibig sabihin, ayaw nating tingnan kung ano sinasabi ng Biblia. Ibig sabihin, kung taliwas ang ginagawa mo sa kung ano sinasabi ng Biblia, may problema po dyan. Because the Good Shepherd, sabi niya sa atin, He knows His voice. Nalalaman natin yung tinig niya. Sabi nga ng ating Panginoon, di ba? He knows my voice. Ang kanyang pagtawag ay napakikinggan natin. Ang kanyang pagtawag ay nararanasan natin. Ang kanyang pagtawag ay sinusunod natin. Sabi rin po doon sa 1 Peter 5 verse 4 na siya po ay chief shepherd. No? At nandun po yung crown of glory. So, tingnan po natin. 1 Peter chapter 5 verse 4.
Ang pagparito ng pinunong pastol ay tatanggap kayo ng kaluwalhatiang koronang di kumukupas kailanman. Iyo, the crown of glory, ang korona na hindi kukupas. Na kung atin po yung susundin o sumusunod tayo ng hindi taliwas sa kung ano sinasabi ng Biblia, you will find it. Ang Psalm 23 verse 6 ay masasabi po natin na bagamat ito po ay huling bahagi ng chapter, no, the last part. Pero kung atin pong titingnan, parang tila ito ay grand finale ng declaration ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos. Na kung ikaw ay nagtitiwala, masasabi mo ito itong talatang nito. Ito yung declaration sa buhay natin ng pagkilos ng Diyos. Paniniwala natin sa Kanya. Ito po ay isinulat para ipaalala sa bawat tao o sa bawat mananampalataya natin, Panginoon Diyos, na hindi lang naman para ito sa kapag tayo ay may problema o sabihin natin may mga magagandang sandali ang relasyon natin sa Kanya. Kundi para po ito sa buong buhay natin. Kahit pa sa kabila ng mga problema o ano pa man ang kinaharap natin. Ang Diyos ay patuloy na nagpaplano, patuloy na umaasa sa atin. Diba? Katulad ng sinasabi po sa Jeremiah 29 verse 11, nandun po yung plano niya, yung kanyang hope at kanyang future. Diba? Tungayan po natin yan. Ito sabi doon. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen. Napakaganda. Very powerful verse. Nakaugnay sa ating text ngayon, sa Psalm 23 verse 6. Surely, goodness will happen to us. Kung tayo magtitiwala sa Kanya, sa Kanyang plano, at mananatili tayo. May pagkatiwala ang ating hope at future sa ating Panginoon Diyos. Dahil kung tayo nagtitiwala, sigurado tayo pinagpala. We are blessed. Sabi nga, itong pagiging blessed na ito, hindi lang basta blessed. You are spiritual blessing. Spiritually blessed. No? Sabi nga. At mararanasan po natin yung tinatawag na heavenly places. At makikita natin. Sabi po doon, di ba, sa Ephesians 1 verse 3, ito po sabi doon. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Yan. Yan na po yung pagkaunawa natin sa salita ng Panginoon Diyos, pagkaunawa natin ng pagpili ng tama at tamang direksyon na nagbumula sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, it will not contradict on the word itself. Kapag yan po ay bumabangga sa sinasabi ng Biblia, ibig sabihin may mali sa pananampalataya mo o may mali sa sinusundan mo. Dahil this is enough. This manual is enough for all of us. Dahil ang Diyos ay patuloy na sumasama sa atin. Sabi nga, this is the time, this is the age sa buhay natin ngayon na hanapin natin ang tunay na Diyos sa buhay natin. Huwag nating hayaan na maging Diyos-Diyosan lang ang ating sinasamba. Sabi nga yan ay walang kabuluhan. Minsan, di ba, sa isang relasyon, parang sayang lang, no? Parang kung ikaw ay may isang relasyon, matagal kayo naging mag-boyfriend, no? Let's say sabihin natin, 10 years, 15 years, tapos bigla kayo mawawala. Di ba sayang yung oras at panahon? Ganon din sa ating pananampalataya. Because God is dwelling to us. And continue knocking. At He is asking na papasukin natin siya sa buhay natin, sa puso natin, sa ating lahat ng relasyon na meron tayo. Sa pamilya natin, sa kaibigan natin, sa negosyo natin, sa lahat ng mga tao na nakakalubilin natin. He's dwelling with people. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Sabi nga sa atin ng Revelation 21 verse 3, di ho ba? Sabi po sa atin doon,
ng talatang ito, no? Na nagpapaalala po sa atin. Po sabi doon, Narinig ko na ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo ang tahanan ng Diyos na nakapiling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ay magiging Diyos nila. nawa ang lahat ng tao na nakikinig ngayon ay maranasan yun. Makita yun. Maaring makita yan pero baka wala ka dun sa lugar na sinasabi niya. Maaring nandun ka sa ibang lugar. Alam na natin yung ibig natin sabihin doon. Maaring hindi yan sa lugar ng langit o lugar ng Diyos. O maaring sa other places. Maaring yan ay sa Hades na ating buhay. Kaya nga, ito ay paalala sa atin na may pangako ang Diyos. Kaya nga sa buhay natin, marami pong mga maling pagkilos natin o kahinaan na sinasabi ang topic natin ngayon ito. Marami tayong mga ugali na hindi talaga sabihin natin na nagtitiwala ng buo sa ating Panginoon Diyos. Marami tayong ganyang na pinipilit para nating i-justify yung ating mga maling kaisipan. At ito yun, mga bagay na ito na ating pag-uusapan din. Yung pag-aalala ng labis sa kinabukasan. No? Ikaw ba yung taong yun na patuloy na nag-aalala, paano na kaya bukas? Ano na kaya mangyayari mamaya? Ano na kaya mangyayari bukas? Ano na kaya ito? Yan, parang ganun. Minsan sobra po tayo nag-iisip kung paano tayo mabubuhay. Kung paano tayo may makakain. Kung tayo ba bukas ay anong mangyayari sa atin. O kung ano mangyayari sa ating hinaharap. Yan ang sinasabi natin. Yung para bang feeling natin na kailangan nating hawakan lahat ng bagay gamit ang sarili nating kamay. At ang masakit po nito, hindi tayo naniniwala na ang kabutihan ng Diyos ay talagang susundan tayo sa bawat araw ng buhay natin. Di ba paalala po sa atin na ating Panginoon Jesucristo doon sa Matthew 6 verse 34? Kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen. Sabi doon, do not worry. Tomorrow has its own troubles. Ang Diyos na mismo nagsabi sa atin yan. Hindi ibig sabihin na para tayo huwan tamad na mag-aabang na laang na bumagsak ang mansanas o ang bayabas. No? Imagine natin, hindi po ganun yung ibig sabihin ng Panginoon sa buhay natin. Sapat yung mga kaya nating abutin at gawin. Kaya nga, ang dami po ngayon na nagkakaroon ng depression, anxiety, because of too much worry. Di ba, paalala rin po sa atin ng Panginoon doon sa Philippians 4 verse 6, no? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Amen. Sa bukas lang ba ng araw na ito, ng umagang ito, ginawa ba natin yon na magpasalamat sa Panginoon? Hiningi ba natin sa Kanya, Lord, tulungan mo ako sa bawat desisyon at sa bawat hakbang na aking gagawin sa aking pananalita? Sinabi ba natin yon? No? Kung sinabi natin yon, do not be anxious. Kasi bakit? You pray already. Pinasalamatan mo na. You allow God to lead you. Dami natin isang alalahanin kahit ngayong buhay natin, di ba? For our life, for our food, for our clothing. Pero ano sabi ng ating Panginoon Jesucristo doon sa Luke 12 verse 22? Sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong pagkain para mabuhay, tungkol sa inyong damit na ibibihis sa inyong katawan. Amen. Yan po yun. Mga paalala na sabi nga ay parang simple pero may matinding impact sa buhay natin. Ano pa yon? Yung mga mali nating attitude. Yung pagdududa
sa pagtitiwala sa Diyos kapag tayo naman problema. Yung pag may problema ba tayo ay, sabi na, di ba, pagka may mga problema tayo, sabihin natin, bagong problemang dumating. Kapag nandun po tayo, parang feeling natin, bigong-bigo na tayo. Minsan iniisip natin na, hindi yata ako mahal ng Diyos. O minsan, nagiging attitude natin o naiisip natin na baka tinatanggihan tayo ng Diyos. Hindi na tayo love ni Lord. Hindi na tayo favorite ni Lord. At binabaliwala na natin lahat ng awa ng Diyos. Na parang tila ba sa buhay natin ay hindi na siya nag-aalaga sa atin dahil lang sa may mga nangyaring hindi maganda. Parang pagkatapos na lahat ng pag-aaruga sa ng Panginoon, bago kayo panganak, hanggang sa kasalukuyang panahon, na sa bawat kahit tulog ang iyong magulang, inaalagaan ka ng Diyos. Hindi ba natin naisip yun? Dahil lahat ng mga bahagi sa buhay natin, na kapag iniisip natin na hindi tayo mahal ng Diyos, pinababayaan tayo ng Diyos, yan po lahat ay kasinungalingan. Hindi po yan katotohanan. Dahil ang sabi nga po sa atin ng Lamentations chapter 3 verse 22 to 23 ito. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo ay walang kapantay. Yun. Sarap nun, ano? Steadfast love. Sabi nga doon sa verse 23 na hindi na nabasa, no? Na this is new every morning, no? Ang kanyang pagmamahal hindi po kumukupas, lagi po yung sariwa. Bago. Na ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, may bago na naman siyang pagmamahal, may bago na naman siyang, meron na naman pong ipinapakita sa atin. At lahat ng kanyang, hindi po siya nakabase sa talento natin nakabase po siya sa pagmamahal niya, sa kanyang karakter sa bawat isa sa atin. Why? Because nothing can separate us from God's love. Diba? Sabi sa atin ng Romans chapter 8 verse 38 to 39. Sapagkat natitiyak kung walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit na kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. 39. Ang kataas-taasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. No? Lahat na binanggit, kahit pa yung sa impyerno, kahit pa saan ka man dumako, yun yung pagmamahal ng Diyos. Nothing can separate us from God's love. No? Dahil siya po ay faithful God. At patuloy niyang tinutupad, sabi nga po, ang Diyos nakatali mismo sa kanyang sariling salita. Di ba? Deuteronomy 7 verse 9. Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira ng pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadadama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 saling lahi. Amen. Kita niyo yun? This is very powerful. Verse 10. Nakatali po siya sa mismo sa Kanyang salita. Doon sa mga tapat, sabi doon, di ba? Sa mga tapat at na nagmamahal. Humahawak sa kanyang salita. Yun po yung sinasabi. Yan yung mga tao na pinangahawakan ng bawat salita niya. That he lives according to his guidelines. According to his manual. Kaya nga kung pangahawakan mo ito, nakatali ang Diyos sa bawat pangako. Sa bawat salita na yung pinanghahawakan. Diba? It's amazing. Lord, hindi mo ko iiwan, ipababayaan. Lord, no one can separate us from God, from you, from your love. Because yung pagmamahal mo is new every morning. Kaya nga, minsan, ito rin po yung isang bagay sa buhay natin. Yung paghahanap ng seguridad sa mga bagay sa mundong ito. Naku, saka ako na intindihin yung Bible study na yan. Saka ako na intindihin yan. Mahalagay, ako'y diskarte muna. Diskarte in life.
Yan ang, yan ang ano eh. Yan ang mentality ng mga taong he is trying to secure his life in this world. Di ba? Ano pa man ang iyong napundar dito sa mundong ito, tandaan mo, darating din na may huling hininga ang buhay ng tao. At hindi mo kailanman madadala ang anumang napundar mo sa mundong ito. And you can only left is your memories. Memories kung paano mo, ano nangyari sa buhay mo. Kasama ba doon sa pangyayari sa buhay mo ang salita ng Diyos? Do you dwell on God's presence? Dahil minsan, mas pinahalagahan natin ang pera, trabaho, pamilya, o mga gamit na makikita natin kaysa sa presensya ng Diyos sa buhay natin. Niisip natin na ito magbibigay sa atin ng tunay na tahanan at kaligayahan. Diba? Maraming pamilya ngayon ang wasak. May pera nga, pero hindi naman buo ang pamilya. May pera nga, pero hindi sama-sama na naglilingkod sa Diyos. Minsan, watak-watak. Hindi natin alam. Mali. O hindi natin nalalaman na tanging sa Kanya lamang, sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, kung ang Panginoon Diyos ang sentro ng pamilya natin, wow. Kung ang Diyos ang pamilya ng trabaho natin, negosyo natin, ng mga tao sa paligid natin, it's a wow. Dahil sa Kanya lang tayo makakahanap ng ganong klaseng seguridad na hindi mawawala. Tanging sa Diyos lamang. Kaya nga po may babala po tayo dyan. Di ba? Isang paalala sa atin ng Panginoon, sabi niya doon, di ba, sa Matthew 6:19 to 21, no? Sabi niya doon, do not store up treasure on earth. No, sabi nga, earth where treasure. Kung nasan daw yung puso natin, nandun daw yung ating treasure. No? Sige, basahin po natin yan. Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto, may kalawang, may nakakapasok na magnanakaw, 20, sa halip na mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang maninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. Amen. So yan. Yun po yun. Do not store up. Kaya nga paalala rin po sa atin ng Panginoon, di ba? Sa 1 Timothy 6 verse 17. Kung ang kayamanan daw ng mundong ito, no? Ay kailangan po natin ipagtiwala. No? Hindi sa tiwala sa mundong ito, kundi tiwala natin sa ating Panginoon Diyos. Sige po, tungayan din natin yan. 1 Timothy chapter 6 verse 17. Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. Amen. Kaya nga po, ito'y paalala sa atin. Na ituro natin sa lahat ng tao. Hindi lang po yan sa mayayaman, no? Pero bagay kasi kung, di ba, yung taong mayaman, o sabihin natin may pera, nasa kanya lahat. Parang hindi yun yung kanyang concentration eh. Kaya it's a challenge also eh. Na kapag may mga tao na nabahagi na natin, no? Kaso minsan, ang ginagawa ng iba, lalo na ibang denomination, talagang they choose na mayayaman para bakit dumami yung tithes and offering sa church. Mali na po ang intention kaagad nun. No? Kasi nga po, hindi tayo dapat magbase kasi minsan napapabayaan din kasi yung mga nasa laylayan eh. Hindi po yun ang ibig sabihin po noon, ano, na nung ituro natin sa mayaman. Kasi nga po, kaya tinuturo yan sa mayaman. Kasi nga, para makita natin kung, pero napakahirap po talaga, lalo sa may mga pera na pag binagi naman ng salita ng Panginoon Diyos, no, they are the one who will strike you. Talagang babalikan ka nun. O sige nga, ano ba ang na yun, narating mo sa buhay. Ganun lagi yan eh. Kaya nga isang challenge din po yan. Ano? Pero this is the word of God, no? Na hindi naman po yan babalik, no?
Huwag po tayo matakot, to cut the long story short. Dahil ang Diyos ay ating tanggulan, siya yung muog natin, no? At kung meron man lakas, no, sa kanya tayo maging dependent, no? Maging dependent tayo sa kanya. Dahil ang Diyos, He will help us to any trouble na meron tayo. Di ba sabi sa atin doon, di ba? Psalm 46 verse 1. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Amen. So yan po yan. Huwag tayo mag-alala. Pero ibahagi natin yan. Huwag tayo matakot o ma-intimidate sa kahit alam natin, ako, yan ay mayaman. Ako, baka mali-mali ang aking English, no? Okay lang yun. Nasa Pilipinas tayo. Di ba? Kahit ang English mo'y barok. Basta mahalaga ay alam natin na tayo po ay tinawag ng Panginoon Diyos. Do not be conscious dun sa mga bagay na alam naman natin na the intention itself, no? Pero syempre, mahalaga rin po tayo mag-aral. Kaya nga po tayo nagba-Bible study, no? Kaya po tayo ay tinuturuan ng ating mga pastor, di ba? Tayo nag-aaral. Kahit yung mga pastor, natututo rin po yan. Hindi ibig sabihin na pastor na siya, wala na po siyang hindi kailangan, no? Kasi hindi ho totoo na pag pastor ka na, hindi ka na dapat mag-aral. Hindi ho. Kinakailangan mo pa rin ng mentor. No ho? Kailangan mo pa rin yan. Ano ho? Kaya nga po ay, ito rin, minsan, bigla napasok sa isip ko ito, no, yung bad attitude natin, no, yung minsan yung buhay natin na parang wala kang Diyos, yung walang nagmamay-ari sa iyo, parang mga ganon, yung I can do all things through me who strengthens me. Ako magpapalakas, kaya ako nag-gym para lumakas ako. Minsan ganun yung mentality natin, no. In spiritual world, minsan ganun din, no, hindi, magaling akong dumiskarte, alam ko lahat yung diskarte, lahat yan kaya ko. Parang ganon. Mali po attitude yan. Yung buhay na parang wala kang Diyos. No? May mga panahon tayo sa buhay natin na gumagawa tayo ng desisyon nang hindi natin kinukonsulta ang Lord. Parang wala siyang parte sa buhay natin, sa madalit sabi. No? Parang tayo lang ang nag-aayos ng lahat ng bagay. Hindi natin naiintindihan na dapat tayong manirahan sa kanyang presensya. To dwell in His presence. No? Hindi lang tuwing linggo, kundi araw-araw. Hindi lang kapag may kailangan natin o kailangan natin siya. Di ba? Payo sa atin ng Panginoon, Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and do not and own understanding. No, acknowledge Him, sabi niya doon. No. Sabi rin sa atin sa John 15 verse 4 and 5, abide in Christ. No. Bear fruit, mamunga tayo. Apart from Him, we can do nothing. Sige, tingnan natin po yan. John 15 verse 4 and 5. Mika? No? Sabi niya doon, abide in Christ. No? Mamunga tayo. Yan, okay. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang di nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nananatili sa akin. 5. Ako nga ang puno ng ubas at siya nga ang mga bunga. Ang mga nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Paano ka mamumunga kung hindi ka nagba-Bible study? Hindi ka na-attend. Paano ka mamumunga kung hindi ka na-attend ng church? Paano ka mamumunga kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Minsan, maaaring yung alam mo sa Biblia, outdated na. Hindi na pala yan yung mensahe ng Diyos sa iyo. Kaya nga lagi sa ating paalala ng Panginoon, di ba? Sa Colossians 3 verse 17. Sabi doon, whatever you do in word or deed, in the name of the Lord. Gamitin natin yun. Ano man ang ginagawa natin, do it for His glory. Makapagbibigay ba ng glory yan, yung mga hakbang na ating ginagawa? Makapagbibigay ba ng kasiyahan yan sa ating Panginoon? Kaya sabi niya, di ba? Dito sa ating talata, surely goodness and mercy and failing love. Sa Tagalog po ang kabutihan, awa, at walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sa Hebrew word, yung goodness ay tob. No, ibig sabihin, sa talatang ito ay nakatugon sa lahat ng ating pangangailangan. That is the goodness.
At yung mercy ay chesed, yung pag-ibig na hindi napapagod o nawawala. Ito po ay para sa unfailing love na batay sa pangako o covenant ng ating Panginoon Diyos sa atin. It's a covenant. Sabi nga, kontrata yan sa atin ng Panginoon Diyos. Pangako niya. Bakit? Nakasulat eh. Hindi ba ba? Ang anumang nakasulat, sabi nga parang memorandum po yan. It's a memo from God. Kailangang sundin, kailangan tuparin. Sabi nga ng mga theologians, hindi lang ito baka mangyayari. Yung salitang surely ay nangangahulugang tiyak at hindi magbabago. Diba sabi ng Panginoon, nasabi ng Psalm 103 verse 8? Si Yahweh ay mahabagit mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Yan. Siya po yun. The Lord is compassionate and gracious. Sinabi rin po sa Exodus 34 verse 6, no? Ano po ang ating Panginoon Diyos? Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, ako si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit, patuloy kong ipadadama ang aking pag-ibig at ako'y mananatiling tapat. Yun. Minsan sa buhay din natin, no? Hindi naman nagagalit si Lord. Okay lang yan. Magkasala ka, huwag ka muna magbago, magtamad-tamaran ka muna, no? Mabait naman si Lord eh. Again, hindi po yun, no? Dahil ang awang ito, no, ay di sa mga taong faithful. Sabi nga diyan, sige, tungahin po natin yon. Para kanino ba talaga itong awang ito at yung goodness na ito? Psalm 25 verse 6. Alalahanin mo, Yahweh, ang pag-ibig mong wagas na ipinakita mo na noong panahong lumipas. Yan, ano ho. Yan po yun. Pinakita niya sa atin yon. You remember mercy and love for every faithful. Sabi po niya doon, no, sa English, no. Yung Tagalog medyo bitin eh, no. Pero sa Amplified Version po, yun po ang sinasabi diyan, no. At sa New King James, ano, remember mercy and love for every faithful. Doon sa sumunod na talata, sabi doon, shall follow me. Hindi tayo naghahanap o nag-iintay ng mga biyaya. Kundi ibig sabihin po nito ay sila mismo, ating Godhead, our Father, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit mismo, ang nangunguna at sumusunod sa atin. Parang bodyguard na hindi umaalis sa tabi natin kahit saan tayo pumunta. Ibig sabihin, kahit na tayo ay nasa mahirap na sitwasyon o kahit tayo ay nagkakamali, ang mga bagay na ito ay laging nasa atin. Diba? Doon sa bago ang ating pinaka-main text, ano sabi po doon ng Panginoon sa Psalm 23 verse 1 to 5? Ano po sabi doon? Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. 2. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. 3. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang parangalan ang kanyang pangalan. 4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ay aking gabay at sanggalak. 5. Ipinaghanda mo ako ng salo-salo nang nakita pa nito ang kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Amen. Kaya nga po sa iba, yan po ay ginagawang life chapter. Yan verse 1 to 6 na yan. No, dahil nakapackage lahat doon eh. Ano ho? The Lord is my shepherd, I shall not want. Sabi niya doon, di ba? Nilalagay tayo sa green pastures. At tapos ito pa yung matindi. He put a table in front of our enemies. No? Kasi nga, ang gusto ipakita doon ng Panginoon, ako ang may sagot sa mga taong ito. Because the customs of ng mga Israelita ay kapag ikaw ay nasa hapagkainan, kung sino yung pinakamataas ang posisyon, siya ang lahat ng may sagot. Ibig sabihin, nasa kanyang kapangyarihan lahat ng tao na nakaupo doon. Kaya kung ikaw yung tao na nakaupo doon sa upuan na yon, mapalad ka. No?
Kaya nga, huwag tayo mag-alinlangan na sumunod at patuloy na hanapin natin ang kabutihan ng Diyos. Dahil sabi nga sa atin ng Deuteronomy 31 verse 8, "The Lord goes before you. You will never leave nor forsake us." Diba? And even kahit doon sa Joshua 1:5, "I will be with you wherever you go." Pangako ito ng ating Panginoon Diyos. Dahil sabi nga doon sa ating context ngayon, sa ating scripture ngayon, doon sa sumunod na bahagi, "All the days of my life," sinabi doon ni Haring David. Hindi lang po ito para sa ngayon o para lang sa mga masasayang sandali ng buhay natin. Ito po ay panghabang buhay. Mula sa umagang tayo ay hanggang sa uli nating araw sa mundong ito, no, kahit pa sa kabilang buhay, ito po ay nagpapatuloy na alagaan po tayo ng ating Panginoon Diyos. Ang dami pong pangako na nagpapatungkol dyan. No, sabi nga sa atin ng Psalm 139, take note nyo na lang ho, na medyo mapapahaba tayo, pero take note nyo na lang ho dahil importante ito. No? Psalm 139 verse 1 and 6, no? "The Lord searches us," no? He knows us, no? "Hem me in behind and before," sabi niya doon. Nandun siya. Hinihimay niya tayo, tinitingnan niya tayo, motibo natin, ano man yung pag-iisip natin, nandun siya. At yan po yung sinasabi sa atin doon sa Psalm 139 verse 1 and 6. Ganun din sa Isaiah 49 verse 15 to 16. No? Na tinatanong nga doon, yung nanay ba? Can mother forget her child? Kung ang nanay, tatay, na kakalimutan niya ang kanyang anak, pero ang Diyos hindi. Di ba merong sinasabi na kung ang nanay ko lang, ang tatay ko lang, ganun. Pero ang Diyos hindi. Ganun po siya. Isaiah 49 verse 15. Kaya nga, sinasabi rin sa atin ng ating Panginoon, doon sa Hebrews 13:5, merong unang babala eh. Although sinabi niya daw that He will never leave you nor forsake you. Pero ang sabi niya doon, sa unang bahagi, huwag kang magmukhang pera. Imagine niyo, yun yung inuna ng Panginoon Diyos, yung babala. Dahil He cannot dwell forever in the house, in the presence of the Lord. Sabi niya doon, di ba, sa sunod na talata, "Dwell forever in the house of the Lord, in the presence of the Lord." Sabi ni Haring David. Kasi kung ang puso mo ay hindi talaga sa presensya ng Panginoon Diyos, at because ang pinakang importante sa iyo ay yung mga material thing, hindi makakapaghari ang Diyos sa buhay mo. Yung house dito ay hindi lang pader at bubong. Ito ay mismong presensya ng Diyos. Yung bang presensya ng Diyos ang talaga naghahari o yung gusto mo lang ay yung presensya ng material things sa mundo ito. Habang tayo po ay nabubuhay o tayo po ay may buhay pa sa mga oras na ito, nakatira tayo sa kanyang presensya. At pagkatapos ng buhay na to, mananatili tayo sa kanyang magpakailanman kung tayo ay sumusunod sa kanya. Hindi po tayo basta-basta bisita lang sa mundong ito o sa ating Panginoon Diyos. Tayo po ay mga anak na may sariling tahanan sa kanyang tabi. Diba sabi ng Panginoon sa Kristo sa John 14 verse 2-3, "In my Father's house are many rooms. I will come back for you." Kaya huwag tayong mag-alala sa lahat ng ating ginagawa. Sa aking life chapter, sinabi rin po yan doon sa Psalm 27 verse 4, "One thing I ask, dwell in the house of the Lord all my days." Yun po yung pagnanais dapat natin. Hanapin natin yung presensya ng Diyos. Dahil hindi na po tayo strangers. We are fellow citizen, members of God's household. Nabanggit din po yan doon sa Ephesians chapter 2 verse 19. At kung atin pong susundin ito, siyempre magbebenepisyo po tayo. Una, magkakaroon po tayo ng kapayapaan, peace sa mga oras ng kahirapan. Kapag may problema tayo sa trabaho natin, sa pamilya o kahit sa sarili nating buhay, alam nating hindi tayo nag-iisa. Naandyan ang kabutihan, awa at pag-ibig ng Diyos. Kaya pwede tayong humingi ng maluwag at sabihin natin, okay lang, kasama ko naman ang ating Panginoon Diyos. No? Kung tayo dumaranas ng mga problema. And we can have a peace of God, transcend all understanding. Sinasabi doon sa Philippians 4 verse 7. Kaya nga po ito yung nagbibigay sa atin ng gift, no? ng perfect peace. No? It will give in perfect peace sa buhay natin. Kung tayo ay patuloy na ang ating kaisipan ay nasa Kanya. Yan po yung sinasabi doon sa Isaiah 26 verse 3. At kung meron tayong kapayapaan, no, we can lie down and sleep. No? Meron tayong mapayapang tulog.
Dahil alam natin na ang Diyos ang siyang may hawak ng buhay natin. Sinabi rin po yan doon sa Psalm 4, verse 8. At kung lahat ng yan meron tayo, sabi nga magkakaroon tayo ng confidence para sa ating kinabukasan. Hindi natin kailangan matakot sa kung ano mangyayari sa atin bukas sa susunod na linggo. Kung alam natin kasama natin ng Diyos sa lahat ng araw ng buhay natin, mananatili lamang po tayo. Sabi nga, at yun po yung isang dapat po natin gawin. Manatili tayo sa Kanya. No, yung mga bagay sa buhay natin, kung bakit tayo nakararanas ng problema, sakit, hinahayaan niya ng Panginoon kasi nga, it's a training ground sa atin na mananatili ba tayo sa Kanya o hindi. Tayo ba ay katulad din na sinasabi ng Psalm 112 verse 7 to 8 that will not fear evil tidings, heart steadfast, mananatili ba tayong tapat? Masasabi rin ba natin that we are live by faith, not on our sight? Sinasabi ng 2 Corinthians 5:7. Masasabi rin ba natin na sa buhay natin na hindi tayo dapat matakot, no? Dahil sabi nga, fear of man brings a snare. Pero kung tayo magtitiwala sa Panginoon Diyos, it will give us safe. Proverbs 29 verse 25. Ito po yung pag-ibig, no? Na hindi nagbabago. Sa mundo ngayon, maraming bagay na pabago-bago. Pero ang pag-ibig ng Diyos, it will never change. Hindi magbabago at walang hanggan. Kahit gumawa ka ng mali, yes, nandyan pa rin siya. Nandyan ang kanyang awat at kabutihan. Ang problema, yung hindi mawala sa sistema mo yung mali. Yung hindi mo kayang alisin sa isip mo at hindi mo hinihingi ang pagbabago sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Di ba? Romans 5:8, God demonstrates love while we're still sinner. Christ died for us. Kaya nga namatay na siya. Pero bakit hindi pa rin namamatay sa atin? Napiliin natin siya. Piliin nating mabago. Hingin natin ang lakas sa Kanya para mabago tayo. Bakit? Kasi sabi nga, di ba, sa 1 John 4:8, God is love. Whoever does not love does not know God. Kung hindi natin kayang mahalin ang Kanyang salita, hindi natin kayang mahalin at sundin ang Kanyang mga utos, we don't know God. Kasi God, whoever does not love does not know God. Dahil ang Diyos, He loves us with an everlasting love. Jeremiah 31 verse 3. Dahil kung tayo ay nasa tunay na presensya ng Panginoon Diyos, ang tahanan natin, o siya magiging tahanan natin na siyang tunay na ligtas. Marami tayong hinahanap na lugar kung saan tayo makakaramdam ng ligtas at minsan pinipili natin yung mga mamahaling mga lugar. No? Pero ang tunay na tahanan ay nasa presensya ng Diyos. Dito natin makukuha ang lakas, pag-asa at tunay na kaligayahan na hindi mawawala. Di ba? Ilang subdivision na ang mga sabihin natin is mga prominent na subdivision, mga exclusive na subdivision ang nawasak dahil lang sa bagyo, sa baha, no, ng flood control. Kaya nga, paalala sa atin, di ba, ng Psalm 91 verse 1 and 2, to dwell in the shelter of Most High, abide in the shadow of Almighty. Mga paalala na lagi natin kinalilimutan. Mga paalala na hindi natin kalimitan binibigyan ng pansin. Sabi rin sa atin, Psalm 61 verse 4, abide in the tent forever, take refuge in the shelter of wings. Ang dami pong paalala sa atin na patungkol na pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Even our Lord Jesus Christ, sinabi niya sa Matthew 23 verse 37, desire to gather children as a hen gathers chickens under his wings. Parang tayo ay mga inakay sa Kanya. Kaibigan, sa akin pong pagtatapos, maaring baka ngayon may bahagi sa puso natin na nagtatanong, talaga bang totoo ang ating mga napag-aralan ito? Talaga bang susundan ako ng kabutihan ng pag-ibig ng Diyos kahit na ako'y makasalanan? Maaring tanong din sa atin na kahit na ako'y nabigo, kahit na parang wala ng pag-asa sa aking buhay, tandaan po natin, huwag nating itago ang damdamin na yan. Dahil si David din ay naranasan ang mga bahaging yan. Siya'y nagkasala, siya'y nadapa, siya'y nalungkot.
ng sobra, pero sa huli, natuklasan niyang hindi mababagong pangako ng Diyos. Isipin natin ito. Ngayong umaga, kung ikaw ay nag-aalala sa utang, sa trabaho, sa kalusugan o relasyon, o maaaring nararamdaman mong ikaw ay nag-iisa, o baka iniisip mong hindi ka sapat, hayaan natin yung kapin tayo ng mensaheng ito. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang kabutihan ay hindi umaalis kahit na ikaw ay lumalaktaw sa maling landas. Ang kanyang awa ay hindi nauubos kahit na ikaw ay paulit-ulit na nagkakamali. At ang kanyang walang hanggang pag-ibig ay hindi yan parang sigarilyo na maaaring maubos o parang baterya na maaaring madrain. Ito ay pang-araw-araw na laging bumabangon, parang dagat na laging naroon. Walang hanggan at totoo. Hindi mo kailangan maging perpekto para makuha ito. Hindi mo kailangan magbayad ng kahit na ano. Ito ay regalo. Ibinibigay sa atin dahil tayo ay mahal niya. Ngayon, sa ating buhay, suko natin. Maaaring nating sabihin ang bahaging ito. Maaaring nating sabihin sa ating Panginoon Diyos, no? Na pwede nating sabihin na, Lord, ikaw ang aking shepherd. Hindi mo ako iiwan. Hindi mo ako pababayaan. Dahil ang kabutihan at awa mo ay patuloy mong akong susundan araw-araw. Mga kapatid, tandaan po natin, ang ating Panginoon Diyos ay lagi nasa tabi natin. At kahit ang buhay na ito, matapos nating, sabi niya ay malampasan, o matapos ang buhay natin, magpapatuloy pa rin ito. Dahil ang Diyos natin, ang siyang nangako sa atin, na tayo ibibigyan ng walang hanggan buhay. Siya ang makakasama natin, kung siya ang sinusunod natin. Kaya nga mga kapatid, diyan po ako magtatapos. At nawa, tayo po ay napagpala ng mensaheng ito. At ngayon naman po, tayo po ay tutungo sa Wednesday's Reflection. God's morning, mga kapatid. Dito po natutunan natin na laging kasama natin ang ating Panginoon. Hindi tayo tinutulungan kapag may problema lang, nandyan siya sa lahat ng oras, araw-araw dahil tayo ay kanyang mga anak. Pagkatapos mabago ang buhay natin, kasama natin siya palagi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Safe tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo nabibigla o nawawasak dahil hawak tayo ng Panginoon, tiwala tayong ligtas tayo sa Kanya at binibigay niya sa atin ang buhay na walang hanggan tulad ng Kanyang ipinangako. May pag-asa at saya tayo para sa bukas. Hindi tayo dapat matakot kahit may problema man. Alam nating gagawin ni Lord na maganda ang kalalabasan dahil alam niya na ang lahat ay para sa ating ikabubuti sapagkat tayo ay kanyang mahal. Gusto nating malapit tayo palagi sa ating Panginoon. Hindi lang tayo nabubuhay para sa sarili natin. Ang layunin natin ay makasama at makapaglingkod sa ating Panginoon habang tayo ay nabubuhay at makatira sa kanyang tahanan magpakailanman. Si Lord ang boss natin at nag-aalaga sa atin. Siya ang nag-aalaga sa atin at may karapatan na pamahalaan ng ating buhay. Kailangan nating sumunod at ibigay sa Kanya ang lahat ng bagay sa buhay natin sapagkat lahat naman po ng bagay na meron tayo ay nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya dapat lang po natin na siya ay pasalamatan at yung mga promise niya na mga nabanggit po kanina ay tinutupad niya. Wala pong ang Panginoon po ay kailanman ay hindi bumabali sa kanyang mga pangako. Kaya patuloy po tayong manahan sa presensya ng ating Panginoon sapagkat ang Panginoon po ang ating
shield sa lahat ng kaaway na dumadating sa buhay natin. So, yun lang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Okay, praise God po. Salamat po sa inyong reflection. Ginang Weni. Yan, si Naweni. Naweni. Yan. Okay. At ngayon po tayo tutungo naman sa ating mga kapatid online. Yan, dito po sa unahan. Pero ang nakita ko rito, ang kauna-unahan natin ay yung aming inaanak, si Janessa. No? Pagbati natin kay Tyrone at Janessa. No? Azucena. At syempre, batiin na rin natin ang family Tanyo. No? Ang yan, si paring Arthur at si Kumaring Len. No? On the way. No? Ay ingatan ni Lord. No? At yan, syempre sa kanilang mga anak kay Pau at kay Jolene, no? At yan, sinundan po yan ng aking magandang nanay dyan sa Santa Rosa, Laguna, no? Si Corazon Mercado, no? At pagbati natin siyempre sa aking anak kay Casey Mercado at sa aking kapatid kay Caroline at siyempre sa kanyang mga anak kay Princess, kay Shai, kay Jello, kay CJ at kay Sian. At sinundan po yan ito na ating kapatid mula from USA. Kasama po natin ngayon si Nurse Abby, no? Nurse Abigail daw, no? Yan, at pagbati natin from Seattle, Washington. Yan po sa USA. Sa mapagpalang umaga sa iyo, Nurse Abby, kapatid, na lagi rin nating nakakasama. Purihin ng Diyos sa iyong buhay at sa iyong buong pamilya. Yan, sinundan po yan ating kapatid din na masipag, na lagi rin nating kasama sa lahat, no? Na sa Bible study, name it, no? Dito sa God's Morning, no? Saan ka pa, no? Itong mga kapatid natin ito. Yan, since ang pamilya Rianzares, no? Yan, kasama natin Sister Babes at si Brother Ramil, syempre, at kanyang buong pamilya, si Kate, no? Yan, si Ezekiel, si Isaiah, yan, no? At yan, sa iyong buong pamilya, no? Yan. At kasama rin po natin syempre ito, mga masisipag din po itong nating laging kasama natin, no? Si Nay Winnie Patual. Yan, pagbati natin sa Patual family. Syempre, isama na natin ng dalangin family dyan si Ate Lisel, na lagi rin natin nakakasama, no? Yan, sa ating mga Bible study. At purihin ng Diyos sa inyong buhay, no? Yan. At syempre, nabanggit na rin natin si Nay Winnie. Banggitin na rin natin ang ating mga kapatid diyan sa Bulaking Chaong, yes, church natin. Kasama natin dyan. Siyempre si Panguna ni Kuya Chris, no? Pagbati natin yan. Kay Kuya Chris, no? Artillaga. Siyempre pagbati na rin natin sa kanya may bahay. Kay Nay Marta Artillaga. Siyempre dyan kay Nay Gloria Benaluz. Na yan, mga lagi nating nakakasama sa ating Bible study at sa lahat ng gawain. No? Purihin ng Diyos sa inyong magkakapatid, ano? Sa inyong at pagbati natin sa bawat isa sa iyong buong pamilya, no? Yan sa Benaluz, Artillaga, Malasmas, Silang, family, ano ho. At yan, kasama rin po natin ngayon si Jeng Lee. Medyo hindi ko isa welcome po, no? Pero parang familiar, sounds familiar. No? Hindi ko lang ho ma-recall kasi medyo malayo po yung picture, no? Pero ganun pa man, isang kagalakan po na makasama namin kayo dito sa aming daily devotion, no? At purihin po ang Panginoon Diyos. Welcome po sa inyo. Yan, it's a pagbati rin po natin sa ating kapatid, no? From, ito kasama ko to sa Qatar, no? At even up to now, yan. Kasama natin ang aking Kuya George Pios, no? From Bacolod City. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Kuya George, at sa inyong buong pamilya. Yan. At sino pa? Yan, kasama rin po natin ito kagabi. Ang aming host sa aming Bible study kagabi, yan si Nainela Nonoso. Isang mapagpalang umaga po, Ate Nela. No? At purihin ng Diyos sa inyong buhay. At kasama rin natin ngayon. At pagbati natin sa buong Nonoso family. Yan, at pagbati na rin natin sa ating kapatid from Barangay Santo Niño, San Pablo City, si Nanay Josie. Yan, lagi ko rin po nakikita dito sa God's Morning, although hindi ko pa ho nami-meet in person, ano ho, pero ganun pa man, isang kagalakan po na Nanay Josie at patuloy po ay pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Yan, at na lagi rin nating nakakasama dito, no, at talagang
every day, except Sunday, At yan, kasama rin po natin ngayon, syempre, ang aking magandang pinsan, Lagi rin natin nakasama from Alamada, Cotabato. Yan, kasama po natin ang aking pinsan, aking masipag at masarap nagluto. Yan, namimiss ko na tuloy ang luto mo, te. Yan, si Ate Lilibet Chua. Siyempre, pagbati rin natin kay Kuya Ruel at siyempre sa aking Uncle Sid, at kay Manang Diding at sa lahat dyan, kila Kuya Owen at sa lahat-lahat dyan. Hindi ko naman isa-isa sa dami, Yan, pagbati na natin sa lahat dyan. Tan family, Chua, Brigule, Getgano, syempre. Yan, yan. At sino pa? Yan, kasama rin natin, syempre, ang ating kumpare, partner, at syempre katuwang din sa ministry. Yan, lahat na. Kasama natin si Brother Rolly Bombani at syempre pagbati natin dyan kay Sister Angel at syempre kay Baby Roan at sa aking inaanak na si Rael. Isang mapagpalang umaga sa inyo dyan sa Dolores, Quezon. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo. Yan. At kahapon lang magkakasama kami. Pinag-uusapan din namin si Lord. Yan, hanggang ngayon. Yan, praise God sa buhay mo. Yan, at syempre kasama rin natin ang ating kapatid, si Brother Chris Samson, at pagbati sa iyong buong pamilya dyan sa San Ignacio. Yan. At pagbati rin natin, sino pa? Gia Marie Lopez. Si Gia. Okay, nice to see you again. Yan, si Gia. At syempre, pagbati rin natin sa iyo at sa iyong buong pamilya. Na-miss ko rin to. Si Gia Marie Lopez. Yan. At purihin ng Diyos sa buhay mo. Sister Gia Marie. From Metrobank, tama? Yan. Yan. At, okay. Sabi nga dito ng ating kapatid, salamat Panginoon sa kapanatagan araw-araw ng aming buhay. Minsan di po ako nangangamba sa aking mga pangangailangan dahil ikaw ang Diyos na laging nakagapay sa akin. Araw-araw ay sobra-sobra ang blessing na natatanggap ko po. Salamat po sa Panginoong Hesus. Amen. Ito pong mensaheng ito ay comment from Sister Babes Renzares. Purihin natin Panginoon Diyos. At sino pa? Yan, kasama rin po natin ito. Ang aking, si Nanay Remy Alinea from Dolores, Quezon. Kasama rin po namin yan kahapon, kagabi. Talagang napakasipag na ating Nanay Remy. Tapos everyday talagang gising pa rin. Ay talagang kahanga-hanga ang ating mga kapatid na ito. Yan. At that's all mga kapatid. Tayo po ay magtatapos na. At nawa tayo po ay napagpala ng salita ng ating Panginoon Diyos. At ngayon naman po, tayo po ay tutungo o dadako sa ating pagtatapos. At ngayon po tayo ay nagsimula ng pananalangin at tayo po ay magtatapos sa pananalangin. At ngayon po tayong lahat ay magpasakop sa presensya ng ating Panginoon sa itong ito, sa ating last part ng ating daily devotion o sa ating God's Morning. Tayo po ay manalangin. O maraming banal na makapangyarihan, banal na Espiritu na siyang aming guro at patuloy na nagbigay sa amin ng kalakasan, katalinuhan. Salamat, Panginoon. At sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang aming Lord and Savior. Lord, salamat, Panginoon, sa itong ito na patuloy na ginamit mo ang araw na ito at ang buhay ng bawat isa upang kami mapagpala ng iyong salita. Salamat sa aming patuloy na kalakasan, knowledge and wisdom na patuloy mong hinuhubog ang bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang tunay na Diyos na siyang nagbibigay ng tunay na mensahe. Hayaan mo, Panginoon, na malayang dumaloy sa bawat isa sa amin ang iyong salita at mangusap ito ng naayon sa iyong kalooban. Panghawakan namin ito ng may katatagan, hindi dahil sa aming sariling lakas, kundi dahil sa lakas na nagmumula sa iyo. Hayaan mong wasakin ang lahat ng bagay ng pagduruda sa aming isip, puso at patuloy, Panginoon, na wasakin mo, Panginoon, ang mga maling gawa sa aming buhay at manahan ka at tuloy na baguhin ang aming buhay ng naayon sa iyong kalooban. Sa iyong presensya at sa iyong pagmamahal, O Lord, kami po ay nagpapasalamat. Kami po ay naniniwala na ang sino mang Panginoon nakakarinig
ng iyong salita sa mga oras na ito ay pinagaling mo na. Nang sino mang Panginoon na nangangailangan ay magtitiwala sa iyong kabutihan, magtitiwala sa iyong way. Lord, maging ito man ay mga material things, mga business transaction, o dreams, O Lord, in our life. Lord, nagtitiwala kami na yung plano mo ay higit sa aming plano. Kaya Panginoon, sa lahat ng ito, turuan mo kami, Panginoon, na maging matatag sa pagharap ng mga bagay na ito at bigyan mo kami ng lakas na ikaw ang nakikita sa bawat takbang na aming ginagawa. Hayaan mo, Panginoon, na sa bawat takbang namin, manatili, Panginoon, ang pagtitiwala namin sa iyong kabutihan at sa iyong presensya. Again, O Lord, we thank you and we praise you in the name of our Father, Lord. In the name of our Lord Jesus Christ at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. In this our prayer. In Jesus' name. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.